Ate Marge, tawagin niyo na lang akong Letty. Ako ngayon ay 63 years old na. Halos dito na ako tumanda sa Malaysia. Cleaner ako sa isang lumang museum. Nung unang pasok ko dito ay na-amaze ako. Dito ko kasi nakita ang karamihang kagamitan ng mga hero nila noong Second World War. Tambak-tambak dito sa museum. Napakalaki ng sukat nito. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis ako, ay biglang nahulog ang sombrero ng isang estatwa doon at nang damputin ko ito para itong hinangin papalayo sa akin. Hindi ko ito pinansin. Talaga namang nangyayari minsan kahit sa ordinaryong araw natin. May nahulog na papel ng oras na damputin natin ay hinangin. Kaya tuloy lang ang aking trabaho. Minsan, nagwawalis ako ay parang biglang may dumaan sa tagiliran ko na nakaputi, long gown. Paglingon ko, wala naman. Naisip ko tuloy na kung bakit 3 taon na ako dito, saka ko pa lamang naramdaman itong mga ganitong senaryo. Araw bukas ng Lunes, bukas ang museum. May schedule kasi ito, Ate Marge. MWF lang. Nang Lunes na yon ay punuan ng tao. Pero nakaagaw ng pansin sa akin ay ang nakaputing babae. Mabilis kasi ito maglakad at mabilis na nakalapit sa estatwa ng isang lalaki. Pinakamayaman daw iyon nung unang panahon. Sinundan ko siya ng tingin. Nagtaka ako kasi nakita ko siya kanina. Papalapit sa estatwang iyon. Pero ngayon, wala naman siya sa harap nun. Sadya ko talaga siyang hinanap. Sa karamihan ng tao, wala ako nakitang nakaputing babae. Para itong nakagown. Araw ng Martes, sarado ang museum. Seryoso akong naglilinis nang makita ko ito sa harap ng estatwa ng lalaking mayaman noong unang panahon. Umiiyak ito doon. Nilapitan ko ito at tinanong kung nasaraduhan ito ng pinto kahapon. Bakit andun ito? Gayong sarado naman ang museum ngayon. Tumingin ito sa akin, Ate Marge. May mga luha pa ang kanyang mga mata. Nilipat niya ang kanyang tingin sa pintuan. Sinundan ko ito ng tingin. Wala naman. Pagtingin ko sa kanya, ay wala na siya. Alam ko na, multo talaga siya. Pagdating ng pang-araw na security guard, ay sinabi ko ang lahat-lahat mula umpisa at nagsimula ng magkwento ang gwardya, Ate Marge. Noong unang panahon, 1920, ay may isang mayamang pamilya sa Malaysia. Dato ang tawag sa kanya. May 2 anak na lalaki at isang babae. Ang babae daw ay napakaganda, malalim ang mga mata at may mahahabang pilik. Mukha itong Bombayin, pero maputi. Lagi daw itong ipinagyayabang ng dato sa kahit sinong bisita nila. Ang dato ay may pag-aaring mahigit na 2,100 na ari-arian sa syudad pa lang ng Malaysia, Ate Marge. Iba pa ang mga farm at ari-arian sa bandang probinsya. Ang 3rd floor na building ngayon na museum na ay ito ang dating bahay ng dato, Ate Marge. Ang anak nitong babae ay tawagin nating Farah. Overprotective din ang 2 nitong kapatid na lalaki. Walang manliligaw at hindi pwedeng ligawan. Maganda din ang ina nito na halos wala ng panahon kay Farah mula pa nung maliit siya. Metikulosa kasi ito, halos araw-araw ay nasa parlor. May sarili silang parlor sa loob ng mansyon. Pero mas gusto pa din ito sa labas. Hanggang sa nagkaroon ng malaking pagtitipon sa mansyon na museum na ngayon. Debut ito ni Farah. Isang bonggang-bongga ang inihanda ng pamilya nito. Inaabangan ng lahat ang paglabas ni Farah. Samantalang sa kwarto kung saan nagbibihis si Farah ay napansin ng mga nag-a-assist dito na may sugat ito sa mga daliri ng kanyang paa. Pulang-pula, nagkatinginan ang mga ito. Masakit ang mga paa ni Farah sa sapatos. Noong binili nila ito, kasyang-kasya ito sa kanya. Pero mula nung mamula ang dulo ng kanyang daliri sa paa ay sumikip na ito at sobrang sakit ng kanyang mga paa. Lumabas siya sa bulwagan na hindi komportable at hindi na niya narinig ang usapan ng 2 nag-a-assist sa kanya. Nag-uusap ang mga ito na mukhang may ketong si Farah. Ilang araw pagkatapos ng kanyang debut
ay nilagnat si Farah at lumala ang mga sugat sa kanyang paa. Nagpatawag ng doktor ang dato niyang ama. Kahit ang doktor ay hindi tumagal sa mansyon nila. Sinabi ng doktor sa ama na totoong kumalat na balita sa labas na may ketong si Farah. Nagulat naman ang kanyang ama. Kumalat na pala ang chismis sa labas nang wala silang alam. At ng panahon na iyon, Ate Marge, ang ketong kahit sa atin sa Pilipinas ay pinantidirihan. Nakakahawa kasi ito at naaagnas ang balat. Paubos ng paubos. Sa Pilipinas nga, noong unang panahon ay may ginawa ang gobyerno natin na tapunan ng may mga ketong. Isa itong isla sa Palawan. Doon dinadala ang may ketong at doon na din sila nililibing. Ibalik natin ang kwento kay Farah at sa ama nitong dato. Mula nang sinabi ng doktor na may ketong si Farah, ay pinagawan ito ng kwarto sa itas ng mansyon at ikinulong si Farah. Walang lumalapit sa kanya. Ginawan lang ng butas ang tabi ng pintuan para doon ilusot ang pagkain nito. Kahit ang nanay niya mismo ay hindi man lang siya nito pinupuntahan sa taas. Binayaran ng dato ang doktor para itigil ang chismis. Pinalabas nila na misteryoso ang sakit ni Farah. Pinalabas nila na masyado nang mahina ang immune system nito, pero ang chismis ay hindi na napigilan pa. Kumalit na ito sa buong bayan nila. Hanggang isang araw ay pinabalik niya ang doktor at sinabing palabasin na patay na si Farah. Nagkaroon ng lamay sa palasyo. Sarado ang kabaong nito at sinabi nilang misteryoso ang sakit nito para hindi makahawa at sigurado silang walang maapektuhan. Hanggang sa ipinalibing din ng dato ang kabaong. Pero wala talaga itong laman. Si Farah ay nasa taas pa rin ng mansyon nila. Malungkot at hindi nagagamot. Wala siyang mapagtanungan at wala siyang makausap. Araw-araw ay hinihintay niya ang kanyang ama, ina at mga kapatid na dalawin man lang siya. Habang kinukwento ito ng security guard, naiiyak na ako, Ate Marge. Isang araw ay hindi na kinaya ni Farah ang lahat ng nangyayari sa kanya. Nagtaka ang nagdadala ng pagkain. Nakadalawang pinggan na sa butas ay hindi ito nakukuha ni Farah, kahit ang tubig. Pang-3 araw ay ganun pa din. Hindi na niya nakukuha ang pagkain sa butas kung saan ito nilulusot. Nagdesisyon ang dato na pabuksan ang pintong bakal nito at may binayaran siyang balot na balot ang buong katawan. Pagbukas ng pinto ay nakasabit ito sa kesame gamit ang kanyang damit na puti. Pinagpunit-punit niya ito at itinali sa leeg. At ang sabi ng security, Ate Marge, kahit ganun ang nangyari kay Farah, wala pa din daw pag-aalala sa muka ng pamilya nito kahit na patay na si Farah. Ipinalibing ito nila ng patago kasi nga ang alam ng mga tao sa kanila, matagal nang patay si Farah. Magmula noon, ang lahat ng negosyo ng dato ay bumagsak hanggang sa naibenta ang lahat ng ari-arian nito at nakuha ng gobyerno ang mansyon nito at ito na ang museum sa ngayon kung saan madalas na nagpapakita si Farah dahil bahay pala nila ito dati, Ate Marge. At nasa 3rd floor ang dating kulungan niya kung saan siya nagpakamatay. Ang estatwa pala na kung saan nakikita ko doon ang babaeng nakaputi na umiiyak ay tatay niya pala ito. Ito yung dato. Hanggang dito na lang, Ate Marge, at ako'y maglilinis pa.